Welcome to the pod. Joke lang. Action. And for this episode, alamin natin kung kaya nga ba talaga ng newbie riders ang mag-adventure riding. Pero bago ang lahat, samahan nyo kami magpa-periodic maintenance service dito sa Royal Enfield Pasig, located at 11 Brixton Street, Pasig City. Tara! Sulit ang Himalayan 450 kahit lampas sa PMS. Actually, sinabihan nga ako kanina pre na hard PMS na daw kasi lagpas 500 kilometers na eh. Bro, actually there's no plan. Diba? We just agreed na on our journey going to Sagada. So, my experience in our trip, nako, it's very, very hard. Though, very challenging, pero nag-enjoy ako, of course, together with Dan. And, kung ako lang mag-isa nun, na-atras ako. Actually, bro, as a lead, no, dun sa ride natin, I was thinking to cancel na during the night time. Kasi ang lakas ng ulan eh. Siyempre, responsible ako dun sa ride natin. Sa safety. Sa safety natin. Kasi ako yung lead. However, iniisip ko din na sige, kaya naman yata. As long as kahit na sobrang bagal, di ba, tinatanong kita parate, kaya pa ba? Kaya pa. Parang no turning back na ito. Kasi nasa gitna na tayo ng kabundukan ng, ng mountain province. Correct. So, iniisip ko na lang na I'm praying to the Lord na we'll arrive safe in Sagada. Notice, ano ba yung mga gears na kulang natin? Number 1, Oxlite. Yes, Oxlite. Grabe. Napaka-importante. Like, when we were riding, napaka-importante ng Oxlite. wala ka na makita, zero visibility na. Yes. And very apparent yung need dun sa Oxlite. Yes. No? Number 2 would be, since we're beginner riders, rain gear. It was like raining cats and dogs. Tama yun. Basang-basa tayo. No? Actually, Basang-basa. kahit underwear, basa eh. Eh, yun nga yung kulang natin. Puro mga undershirts eh. Yeah, correct. So, lamig na lamig tayo, bro. And then you're in the mountains. It's wet. It's foggy. Malamig. Talagang giginawin ka talaga doon. So, I think yun yung mga takeaways natin from that ride. Yes, bro. And also, we have to consider, bro, yung mga items na yon, yung equipment na yon, is to add safety. Correct. To our ride. Though, meron tayong yabang, may tapang, meron tayong lakas ng loob, pero Correct. still, we need those items, equipment, na talagang, that can protect us. Correct. In our rides. Even in fact, I know you were riding, we had our own riding shoes. But in fact, it's like my feet were actually swimming sa water. Yeah. No? Because it was really wet. Sobrang... Yun na nga eh. Parang nasa fish pan nga ako. Oo nga eh. Naka-boots pa ako nun, bro. A lot of people would think na kailangan ba natin ng proper adventure riding gear? Well, to begin with, you don't. Yeah. We were in our own helmets, and kasi we came from naked bikes. So, pares, Ian and myself, we were actually used to riding Triumph Trident 660. And we noticed most of our gears are actually catered for the naked bike segment. But when we did the adventure ride, most of adventure helmets, di ba, merong, what do you call that? Visor? Visor, Yeah, correct, visor. no? So, they needed that. Well, we went to Sagada, we went to Banawe, we went back home. It's advisable to have it, maybe, but in reality, no. Your simple helmet can do the job. Bro, as long as
comfortable. Correct. And it fit the purpose Yeah. of And syempre. safety. Yeah. Diba? Parang hindi naman kailangan eh. Yeah. Yun nga sabi ko kanina, hindi kailangan ng magarbo ng Correct. gears, no, as long as it fit the purpose, no. Importante lang talaga doon yung gears or equipment that can add safety. Yeah. Pero kung basta komportable, mas okay. And I don't know if you notice, we'll show it in the video, no? My tail bag was actually just tied Yeah. sa side pannier rack. We don't even have side panniers, no? But it was just tied. So in other words, can you go on an adventure on a budget? Definitely you can, but without sacrificing dapat syempre yung safety. So, eto na tayo. This is where we start our journey. Ang ating ride ay more than 420 kilometers. Naaabutin ng mahigit 12 oras. One way pa lang yun. Not bad para sa mga baguhan na katulad namin. Siyempre dahil baguhan kami, kailangan namin magsimula ng maaga. 4 AM ang aming tagpuan dito sa Taguig City. At eto na nga, imimit natin ngayon si Ian dito sa McDonald's in McKinley Hill, Taguig. Sorry, hindi ko masagot. Okay lang. Paano sa cargo? Ha? Paano sa cargo yung tawag? Sa cargo? Taas mo ba? Hindi, sabihin mo lang cargo. At kahit gantong kaaga, napakarami rin palang rider sa kalsada. Isa talaga sa paborito kong pagmasdan habang nagra-ride ang Bukang Liwayway. Siyempre, panibagong araw, panibagong adventure. Medyo malayo yung biyahe, matagal ang ride. Pero siyempre, aaminin ko, masaya talaga ang mag-ride sa expressway. Call us KJ, pero hindi talaga kami lumalampas ng 100 kilometers per hour. Para makarating ng Sagada, sa Baguio kami dumaan. Baguio at La Trinidad. At syempre, hindi lahat ng paglalakbay ay smooth sailing. Malalaman nyo ngayon. Tumba, boss. At dahil natumba ang aking motor, ito rin pala yung mga sandali na hindi na kumukuha ng fuel yung makina. No, I'm good, bro. Ang problema, hindi ako mag-slide. Oo. Okay lang. Go lang. Kana? Pahinga.
Sige, lapit pa, lapit pa. Okay lang yan. Pero ito wala. Ito lang ang tumama. Worth it yung ating ano. Pero ikaw ang okay ka lang. Pagkatapos namin magpahinga at kumain ng sandali sa Baguio, dumiretso na kami sa La Trinidad Benguet. May kakaibang vibe talaga pag mountain ride. Iba yung lamig ng hangin, iba yung katahimikan, at higit sa lahat, iba rin yung nag-aadyang peligro. At syempre madulas, iba talaga dapat. Kailangan mong mag-iingat ng maigi. Katulad nito, hindi halata pero mahirap talaga umahon. La Trinidad, ang puso ng Benguet. Dito nagsisimula ang araw ng dahan-dahan. May mga magsasaka, may mga nagbebenta rin ng gulay, lahat abala. Pero ang lamig at amoy ng pine trees, ibang klase pa rin. Habang paakyat kami, dito nagsisimula ang legendary na Halsema Highway. Isa sa mga pinaka-steep at pinaka-peligroso na daan sa buong bansa. Pero grabe rin ang ganda. Pero gawa ng panahon, syempre hindi namin kasino makita. Pero maganda pa rin. Sa taas ng atok, halos abot mo na ang ulap. Yung view, sabi nila solid, parang painting raw. Bangin, bundok, yan ang nakikita namin. Para nga nasa ibang mundo eh. Pero hindi ito easy ride. May rough roads, may sudden curves. In fact, meron pa nga mga landslide areas. Dito mo marirealize na hindi sapat na marunong ka lang magmotor. Kailangan talagang respetuhin ng kalsada, ang panahon. Bugyas, Apatan, bawat taon may sariling kwento. Minsan may mga batang kumakaway, minsan may magtataho sa gilid ng bangin. Totoong buhay Cordillera. At ang dalas namin makakita dito ng Tamaraw FX, yung OG Tamaraw FX. Sa mga oras na to, minarapat na namin bilisan kasi delikadong abutan ng gabi. Unfortunately, inabot kami ng gabi, which is napakadelikado kasi wala na kaming halos makita sa daan. At may mga bahagi ng kalsada na meron pang fresh landslides. Pero syempre, by God's grace and mercy, nakarating kami ng Sagada. Nakapahinga pa sa hotel at nakakain ng maayos. Kuya Joe, yung pandesal mo. Bro, ano masasabi mo sa ating breakfast? Oh, well, this is already a brunch. It's already 11. And tumagal tayo doon sa pag-akyat ng hanging coffin sa Sagada. However, very, very happy to see those cultural scenic view. Medyo emotional kasi syempre makikita mo doon how life kumbaga hard, parang mahirap para sa mga localities. The Hanging Coffins of Sagada. Yes, tourist spot. Pero may nabuti namin alamin ang kwento sa likod nito. Ito ang isa sa pinasikat at pinakamisteryosong tanawin sa Sagada. Sa unang tingin parang nakakatakot, pero sa likod ng tradisyong ito may malalim na kultura at paniniwala. Para sa mga ninuno ng Sagada, mas malapit sa langit ang mga yumao kapag inilagay nila sa mataas na lugar. Karamihan sa mga kabangong ito ay gawa sa kahoy na mano-mano nilang inukit.
Madalas, ang katawan ng Yumao ay nakaupo sa loob dahil sa paniniwala na ganoon din sila pinanganak. Bro, come. Go, you can. Okay, let's go. With Sagada behind us, tinungo na namin ang Banawe. Alright, so we're here in Banawe Rice Terraces. Well, the ride has been fulfilling. We enjoyed it so much, but I think more than that, I'd like to discuss on the challenges, no? Riding to Baguio, to Sagada. I think the most difficult part of the journey was the fog, the rain. Zero visibility. Zero visibility, yeah, it was, no? But nonetheless, we were guided by God, number one, right? Hindi naman kami pinalya ng aming mga motor. Himalayan 450 of Royal Enfield. So shout out to Buddy who introduced us to Royal Enfield. Despite those challenges, no, it's very nice to see the beauty of the Philippines. Riding through the twists, turns, makes you feel so small. We were able
to arrive safely. We were able to ride safely. But again, if I do it, I'll do it all over again. So nice to see the beauty of the Philippines, and we want to show the beauty of the Philippines. Continue riding all throughout the Philippines. Yeah, Laya Adventure Philippines, no? And with that, I sign off.